Magandang gabi po sa bawat isa, and welcome to our Gethsemane prayer. Ihanda po natin ang ating mga puso upang ating pong masamba, maluwalhati ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Psalm 95, 6-7. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you would hear His voice. Patuloy po nating maging kagalakan na marinig ang tinig ng Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Patuloy nating alalahanin na tayo'y Kanyang tupa at inaalagaan. Hallelujah! Sumasamba at nagpupuri kami sa iyong dakilang pangalan. Patuloy na kinikilala ang dakilang pag-ibig mo sa aming lahat, kung paano mo kami inaaruga, kung paano mo kami kinagahid at iniingatan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Sambahin ang ngalan mo. The Lord is my shepherd. He goes before me. Defender behind me. I won't fear. I'm filled with anointing. My cup's overflowing. No weapon can harm me. I won't fear. Let's sing hallelujah. Hallelujah. I am not alone. Thank you, Lord. He's my comfort, always holds me close. Can we sing once again? We sing hallelujah. Hallelujah. I am not alone. Thank you for your promises, Lord. He's my comfort, always holds me close. He always guides me. He always guides me through mountains and valleys. His joy is refreshing, restores my soul. Mercy and goodness, mercy and goodness, give me assurance that I see His glory face to face. Hallelujah.
because you are with us. We'll never be in fear. Hindi po kami matatakot, Panginoon, sapagkat kasama ka namin. Your Spirit lives in us, Lord. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress. I found in you alone, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Yes, God. Forever safe. Forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe.
forever safe in your name, forever safe. Magandang gabi po sa lahat. Today is Good Friday. Pero natanong po ba natin, what is good about this Friday? Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral mula sa Matthew 27 verse 45 to 50. Manalangin po tayo. Aming Diyos, Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ikaw, Panginoon, ang matuwid. Salamat po sa gabing ito at kami po ay inalaw mo na magkasama-sama upang mag-aral at manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa gabing ito. At nawa, ang banal ng Espiritu ang patuloy na magpaunawa sa amin ng passage na amin pong babasahin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako na buksan ang ating passage sa Matthew 27, 45 to 50. Ang pagkamatay ni Jesus. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay narinig ng ilan sa mga nakatayo roon. Kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha. Binasaha ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya ay nalagutan ng hininga. Just a short background about our sa passage po natin. No? Ang aklat po ng Matthew, ito po ay galing sa Gospel of Matthew, at ang aklat ng Matthew ay isinulat ng isa sa mga apostol at disipulo ni Kristo na si Matthew, o kilala rin sa tawag na Levi. Siya ay isang tax collector na iniwan ng lahat para sumunod kay Kristo. Ito ay maaaring naisulat around 50 AD bago ang pagkasira ng templo sa Jerusalem noong 70 AD. Sa mga panahon na ito, ang Israel ay nasa ilalim ng Roman Empire. Bagamat hindi sila mga alipin tulad ng sila ay nasa Ehipto, ngunit sila naman ay oppressed. Dahil sa mataas na buwis, paghahamak sa kanilang relihiyon, walang kalayaan sa politika, at sa mga physical violence na kanilang nararanasan. Ang recipient po ng Gospel of Matthew ay primarily mga Hudyo at pinepresenta ni Matthew si Kristo bilang Mesaya o tagapagligtas at pinangakong darating na hari mula sa lipi ni David. Ang context po nito ay yung pagkapako kay Kristo, ngunit mababasa po natin sa chapter 26 ng Matthew. 2 araw bago yung pagkapako kay Kristo, sinabi niya sa kanyang mga alagad na ipapako siya sa krus at ang mga disipulo ay iiwan siya at mag-aalisan. Sinabi niya din sa kanila na siya ay mabubuhay na magmuli. Ngunit ang lahat ng ito ay parang hindi nila naiintindihan. During that time, pinagpaplanuhan na ng chief priest and elders ng Israel sa pangunguna ng kanilang high priest na si Caiaphas kung paano nila papatayin si Jesus. And at that night, si Kristo at ang mga disipulo ay nag-celebrate ng Passover sa isang bahay.
sinabi niya na magkakaroon ng celebration kasama ng kanyang mga disipulo sa kaharian ng kanyang ama. Makikita natin yan sa Matthew 26:29. At this time, Jesus predicted na siya ay ipagkakalulo ni Judas at siya ay i-deny ni Pedro ng 3 beses. Matapos ang kanilang Passover celebration, siya ay nanalangin sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane, kung saan sinabi niya sa Ama na kung maaari, huwag na niyang danasin ang matinding paghihirap at pagkalayo niya sa Ama dahil sa pagpasan niya sa ating mga kasalanan. Ngunit ang sabi niya, hindi ang sarili niyang kalooban ang masunod, kundi ang kalooban ng Ama. At naganap na nga ang kanyang pagkapako sa krus. Muli nating basahin ang passage natin, this time sa English naman po. Matthew 27:45-50. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of those standing there heard this, they said, he's calling Elijah. Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. The rest said, now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. Ano po mga bagay na matututunan po natin sa passage na ito? May 3 punto po ako na nais ibahagi sa inyo. Ang unang punto po, the supernatural darkness is God's judgment. Sabi sa verse 45, there was darkness over all the land. Tingnan po natin ang ilan sa mga passage sa Biblia na tumutukoy din sa kadiliman na tulad nito. Isaiah 13:9-10. Tumarating na ang araw ni Yahweh. Malupit ito at nag-aalab sa matinding puot upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lipulin. Hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Magiging madilim ang araw sa pagsikat. Pati ang buwan ay hindi magsasabog ng liwanag. Tingnan rin po natin ang Exodus chapter 10, 22-23. Ganoon ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Ehipto, kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. Muli, isa pa po, tingnan natin yung 2 Peter chapter 2 verse 4. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Ano po ang sinasabi ng Bible patungkol sa darkness o kadiliman? Ang darkness ay simbolo ng paghuhukom. Ito ay judgment ng Diyos. Sa verse 45 ng talatang binasa natin sa Matthew 27, ang kadiliman ay isang di pangkaraniwang gawa ng Diyos na nagpapakita ng kanyang puot at paghatol laban sa sangkatauhan. At lahat ng ito ay sinasalo ng taong nasa krus. Walang iba kundi si Jesus. Yan po ang unang punto natin. The supernatural darkness is God's judgment. Kasama po ang lahat ng tao dito. Ito sa judgment po na ito. Nakakatakot po na maranasan ng puot ng Panginoon
Mas nakakatakot po ito kaysa sa gyera sa Iran. Mas nakakatakot po ito kaysa presyo ng diesel at gasoline. Mas nakakatakot ito kumpara sa anumang bagay na maaari mong maranasan sa buhay mo. Dahil ang puot ng Diyos ay pangwalang hanggan. Ngunit hindi mo kailangang maranasan ang puot ng Diyos dahil sa ating pangalawang punto. The sin-bearing sacrifice of Christ. Sabi sa verse 46 ng ating passage, About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Ang mga linyang yan ay katuparan ng Psalm 22, verse 1, na nagsasabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Kristo sa pagkakataong ito ay nakakaranas ng labis-labis na pighati o kabigatan ng kalooban. Sa sandaling iyon, nararanasan ni Kristo ang pagkahiwalay sa Ama at matinding dalamhati na bunga ng pagbubuhos ng banal na puot ng Diyos sa Kanya bilang tagapagdala ng kasalanan ng sanlibutan. Very strange po ito para kay Jesus, sapagkat siya at ang Ama ay magkasama mula pa sa walang hanggan. From eternity past, they have been together. Kailanman ay hindi pa siya pinabayaan ng Ama, ngunit ngayon ay kanyang tinitiis ang buong bigat ng banal na puot ng Diyos at ramdam niya ang lahat ng ito. Ito ang bigat ng kasalanan na kanyang pinasan, gaya ng sinasabi ng Isaiah chapter 53 verse 10. Gayon may kalooban ng Panginoon na siya'y durugin at pagdusahan. At kapag inialay niya ang kanyang buhay bilang paghahandog para sa kasalanan, makikita niya ang lahi niya at lalawig ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay magtatagumpay sa pamamagitan niya. Sa sandaling iyon, sa krus, pinapasa ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng mga taong tinubos niya. Yan po ang pangalawang punto natin. The sin-bearing sacrifice of Christ. Ang tanging lunas upang makaligtas ka sa puot ng Diyos ay si Kristo. Panampalatayanan mo ang sakripisyo niya sa krus para sa iyong kasalanan. Dahil kung hindi, mananatili sa iyo ang puot ng Diyos ayon sa John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kung ikaw naman ay nakay Kristo na, makakaasa ka na ikaw ay magtatagumpay sa buhay na ito. At ikaw ay may buhay kasama ni Kristo dahil ang ginawa ni Kristo sa krus ay ganap. Ito ay buo. Ito ay kumpleto dahil sa kanyang lubos-lubos na pagsunod sa Ama. At yan po ang ating pangatlong punto. The submission of God the Son to His Father. Sa verse 50 po ng ating passage sinasabi, Now when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit. Sa Gospel of John, binanggit po kung anong huling sinabi ni Jesus. At ito po ay ang mga katagang. It is finished. Sabi sa Filipos 2 verse 8, At nang siya'y maging tao, siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging kamatayan sa krus. At sa Juan 10:17-18, Kaya minamahal ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang kumukuha nito sa akin, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin muli ito. Ito ang utos
na tinanggap ko sa aking Ama. Ang pagsunod ni Jesus hanggang kamatayan ay pagpapatunay ng kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos Ama. Ang kanyang buhay ay kusa niyang ibinigay ng hindi napipilitan. Jesus never operated even a single second apart from His Father's will. Balikan natin ang verse 50. Jesus had cried out again in a loud voice. He gave up His Spirit. He gave up His Spirit. Jesus completed what the Father asked Him to do, to give up His life for the ransom of many. Tinapos ni Kristo ang gawain ng pagtubos. That is perfect submission. Kamusta po ang ating submission sa Lordship ni Christ? Tingnan po natin ang ating pong buhay. Tayo ba ay lumalakad ng may pagsunod sa ating Panginoong Jesus? Am I not living in sin or not living a life of compromise? Jesus Christ modeled the perfect submission at nais niya na tayo din ay sumunod sa Kanya. Kung ikaw naman ay wala pa kay Kristo, huwag mo na pong patagalin at hintaying mahuli ang lahat. Hingiin mo ang habag ng Diyos. Aminin mo na ikaw ay nagkasala at nangangailangan ka ng tagapagligtas sa katauhan ni Kristo. Kung ikaw naman po ay patuloy na sumusunod kay Kristo, nawa ang ginawa niya sa krus ang patuloy na magbigay ng kasiyahan sa iyong paglakad. Sa ating pagtatapos, may the supernatural darkness which represents God's righteous judgment not be found in you. Instead, may you be carried in the sin-bearing sacrifice of Jesus. And as Jesus demonstrated the perfect submission of God the Son to His Father, may we be found in Christ, obeying Him through the help of the Holy Spirit. Muli, what is good about this Friday? It is good because today we are remembering the greatest sacrifice that Jesus did on the cross. A sacrifice that paved the way to the light. A sacrifice that saved us from God's judgment. It is Good Friday because in Jesus' death, we saw the greatest love there could ever be. A man who laid down his life for a friend. Pero while we remember the goodness that happened that Friday, let us not forget the awesome part when on the third day He rose again. Indeed, what a glorious God we have. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po. Dahil sa iyong sakripisyo sa krus kami ay naligtas. At nawa, Panginoon, manatili po kami sa katotohanan na iyan, na Ikaw, Jesus, na aming tagapagligtas, ang siyang nagbayad ng aming mga kasalanan. Lord, ipinalit mo ang iyong katuwiran para sa aming kasalanan. Salamat po na kami ay mayroong kaligtasan kay Jesus. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pong gagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating ipanalangin po ang mga nangyayari sa buong mundo. Pagpray po natin ang patuloy na labanan po ng Iran versus US Israel na kung saan ay mas lalong lumalala. Panalangin po natin. Panginoon, lalapit po namin ang paglala, Panginoon, ng labanan po, Panginoon, ng Iran, Israel, US Israel, Panginoon.
Lord, kaawan mo po ang lalo ang mga bansang nadadamay, ibang bansang nadadamay, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon, na sana ay matigil na po agad ang labanang ito, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang mga kababayan po namin na mga Pilipino sa Middle East, mga naghahanap buhay, Panginoon. Mga mananampalataya, Panginoon, na pwedeng madamay, Panginoon. I-protect mo po sila, Panginoon, sa anumang, Lord, disgrasya, Panginoon, pagkasawi, Panginoon. Lord, kaawaan mo po kami, Panginoon. Kaawaan mo po, Panginoon, aming mga kababayan, ang aming mga kapatid na mananampalataya, O God. Dalangin namin na ingatan mo rin po ang bansang Israel, bansang US, Lord, ang iyong bayan, Panginoon Israel, ingatan mo po sa, Lord, anumang mga rockets, mga nakakapinsala na pinapadala ng Iran, ng Yemen, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon, pag-iingat mo, pagkilos mo, Panginoon, sa bansang Israel and US, Panginoon. Lord, ano man yung mga layunin nila, Panginoon, Lord, I pray, God, na bigyan mo ng karunungan, Panginoon, ang Israel, ang US, ganun din ang Iran, Panginoon. Dalayan ko, katagpuin mo po ang Iran din, Panginoon. Lord, katagpuin mo ang bagong leader, ang supreme leader ng Iran, na si Mujtaba Khamenei. I pray, God, na kumilos ka po. Hindi po limitado, Panginoon, ang iyong pagkilos, Panginoon. Nalalaman mo po ang mga balakin ng bawat bansa, Panginoon. Lord, ikaw po ang magpatigil. Kami po ay humingi ng iyong pagkilos. Ikaw magpatigil sa Lord, sa ganyang sitwasyon, Panginoon, gera, Panginoon, dahil marami pong nadadamay, Panginoon, na mga kalapit bansa, mga bansa, Panginoon. Lord, dalayan ko rin ang Yemen, Panginoon, tatagpuin mo rin po dahil tumutulong na rin po sa Iran, Panginoon. Nilapit ko rin ang bawat bansa, Panginoon, sa buong mundo na nadadamay, Panginoon, dahil sa gera, Panginoon. Kakaroon po ng oil shortage, Panginoon. Mahal po ng bilihin ng langis, Panginoon, dahil Lord, ang bawat bansa maraming kumukuha ng langis po doon sa Iran. Lord, dalayan ko, Panginoon, na bigyan mo ng karunungan ng bawat bansa, ang buong mundo, kung saan sila makakakuha ng langis, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon, ang provision mo ng langis, Panginoon. Lord, bigyan mo ng karoon ng bawat isa. Lord, na naway bigyan mo ng alternatibo, Panginoon, upang matugunan ng, Lord, pangangailangan na langis sa bawat bansa, Panginoon, na nangangailangan, O Diyos. Ikaw yung mag-provide, God. Salamat po. Lord, nilalapit ko rin po, Panginoon, ng mga kapatid sa buong mundo, Panginoon. I pray for provision, protection mo, Panginoon. Mga kapatid, Panginoon, mga missionary, mga mananampalataya, Panginoon, nasa iba't ibang bansa. Especially, Panginoon, ang Algeria, Panginoon, mga kapatid namin nasa Algeria. I pray, Panginoon, ang pag-iingat mo, pagtibayin mo ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Samahan mo sila sa kanilang, Lord, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras nito, O God. I pray, Panginoon, na manguna ka po, O God.
I pray din, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, ang mga kapatid namin, provision mo. May crisis, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. I pray yung provision mo sa mga anak mo, Panginoon. Lord, kaawaan mo po kami. Lord, ang provision mo, ang mga pangako mo ay patuloy mong tuparin sa mga anak mo, Panginoon. Lord, naniniwala kami na ikaw pa rin, Panginoon. Ikaw ay aming kasama, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, sabi mo nga, Panginoon, God is with us, Panginoon. Emmanuel, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay kasama namin. Ikaw ay nasa amin, God, sa aming buhay. Lord, I pray, Panginoon, na bigyan mo kami ng karunungan para paano harapin, Panginoon. Bigyan mo ng karunungan bawat isang mananampalataya paano harapin ang mga krisis na to, mga nangyayari, mga kaguluhan sa buong mundo, Panginoon. Lord, provision mo, pagpapala mo pa rin sa mga anak mo, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Especially mga missionaries, Panginoon, na nasa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon. Salamat po sa iyong pagkilos, Panginoon, pagsama, pangunguna, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay panalangin natin ang ating bansang Pilipinas. Panginoon, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakababa at tumutulog sa iyong paanan na ipanalangin ang aming bansang Pilipinas. Pinapanalangin po namin ang aming presidente at aming vice-presidente, o Diyos, na magkaisa po sila sa layunin, Panginoon, para po sa ikabubuti ng aming bansa. Kaya mo po, nabigyan mo po sila ng karunungan upang magampanan ang kanilang mga tungkulin, Panginoon, na sinumpaan bilang mga namumuno sa aming gobyerno. God, dalangin po namin na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming bansang Pilipinas. Nakikita mo po ang sitwasyon namin ngayon. Nakikita mo po, Lord God, ang mga pagsubok na dumarating sa aming kalagitnaan. Ama, kaya mo po, God, na ikaw ang patuloy, Panginoon, na maghari sa aming bansang Pilipinas. Kaya mo po, Lord, nabigyan mo po ng karunungan ang bawat namumuno na iniluklok sa kanilang mga pwesto, Panginoon, na dapat nilang magampanan ng maayos, Panginoon, ang kanilang mga tungkulin. Sa panahon ngayon, O God, na nagkakaroon, Panginoon, ng malaking krisis, Panginoon, sa aming bansa. Kaya mo po, Lord, na patuloy na ikaw ang kumilos sa iyong mga pagpapalang kamay, Panginoon, namin. Itinutulog, Panginoon, ang aming bansa. Dalangin po namin ang economic stability. Kami po ngayon ay naharap sa matinding pagsubok dahil sa giyera na nangyayari po sa gitnang silangan. Kaya mo po, O Lord, na bigyan mo ng karunungan ng aming presidente kung ano po ba ang mga dapat na ipatupad, Panginoon, sa mga mangyayari ito sa aming bansa. Mula po sa aming mga ekonomiya, Panginoon, na naapektuhan, O Lord God, na marami po, Panginoon, ang nakakaranas ng kahirapan. Ang aming pong piso ay bagsak, Panginoon. At ang mga bilihin, God, ay patuloy na tumangkas. Ang gasolina, O Lord God, ay ganun din. Lord,
Wala po kami ibang malalapitan kundi ang lamang kaya po ng aming pag-asa ay patuloy namin ilagak sa iyo. Ganun din po, Panginoon, sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas sa iyong show at iba pang show, Panginoon, sa West Philippine Seas. Kaya mo, Lord God, na patuloy na babantayan ito ng aming hukom pandaragat, Panginoon. At bigyan mo rin po sila ng proteksyon, O Lord God, sa mga ginagawang ito, Panginoon, ng China na pamubuli, O Lord God, sa aming bansa, Panginoon. Kaya mo po, Lord, na ang kapayapaan mo ang patuloy na maniig between sa aming bansa at sa bansang China, Panginoon. Ganun din po, dalangin po namin sa iyo, God, ang mga kapatiran namin na may mga karamdaman, spiritually and physically. Marami po, Panginoon, na nagkakasakit sa panahon ngayon dahil sa pabago-bago po ng klima sa aming bansa. Kaya mo po na magkaroon kami ng sapat, Panginoon, na mga gamot, Panginoon, sa bawat ospital, sa bawat health center, Panginoon. Ganoon din po ang availability ng mga doktor, O Lord God, na nag-duty, Panginoon. Ganoon din sa mga nurses, Panginoon, na nag-a-assist, Panginoon, sa mga pasyente. Lord God, marami pong salamat dahil ito pa rin ang aming Diyos na buhay na siyang tumutugon, Panginoon, sa mga bagay na ito. Ikaw ang aming dakilang mundo. Ganon din naman, dalangin po namin sa iyo ang edukasyon sa aming bansa na mag-level up po ito, Panginoon, na yung kalidad, Panginoon, ng edukasyon ang siyang maipatupad, Panginoon. Dahil pares po ngayon, marami pong graduate, Panginoon. Ngunit sapat po ba ang mga trabaho, Panginoon, na kanilang ma-applyan, O Lord God? Kaya mo po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na umilos. Hindi po sa mga may mga anak buhay ngayon ay pinatupad po yung 4-day office, Panginoon, office hours, office works. Kaya mo po na patuloy na ikaw magsustain sa pangangailangan ng bawat mamamayan, Pilipino, para sa kanilang mga pamilya, Panginoon, sa kanilang mga basic needs, Lord. Lord, kaya mo po na sa mga pagbabago dito, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang pumitos. May mga sitwasyon, Lord, na hindi po natin kayang kontrolin. Tanging ikaw lamang, ngunit kaya mo po na harapin namin ito ng may positibo, Panginoon. Possibility, O Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya mo po na sa gitna ng mga krisis na ito, ay maging daluyan pa rin po kami ng pagpapala sa aming kapwa, Panginoon, na ang kabutihan, Panginoon, sa puso ng bawat isa, ang patuloy na manaig, Panginoon. Kaya mo po, Lord, na magtulungan ang bawat sambayan ng Pilipino, Lord God, sa mga krisis na nangyayari. Patuloy, Panginoon, magtiwala kami sa iyo. Patuloy kong palalipin ang aming pananampalataya. God, purihin ka at kakilahin ka. In the Lord's lang. Sa pangalan ni Jesus. Panalangin para sa ating simbahan.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa bawat pagkakataon na kami po ay iyong God pinili upang ipanalangin ang aming simbahan. Dalangin po namin na pagkalinisin mo po ang aming mga puso at isipan. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. God, inilalapit po namin ang bawat simbahan ng bansang ito, hindi lang po ang aming simbahan, kundi lahat po ng mga pastor na patuloy mo pong ginagamit sa aming simbahan at sa iba't ibang simbahan. Patuloy mo nga po silang bigyan ng kalakasan, pag-iingat saan man po sila pupunta upang ipahayag ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo. Dalangin po namin ang lahat ng taong makakasalamuhan nila. God, nabuksan mo ang kanilang mga puso, natanggapin kanila at magkaroon sila ng relasyon sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga pastor, sina Pastor Ogie, Pastor Chad, Panginoon, si Manong. Dalangin ko po na ikaw ang Diyos na patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan, pag-iingat, lalo na sa kanilang pagdadrive. Dalangin ko rin po, God, ang patuloy na pagkilos mo, kagalingan mula ulo hanggang talampakan, anumang klaseng sakit, meron sila, maranasan nila ngayon din sa pangalan ni Jesus ang kagalingan. Ingatan mo rin po, Ama, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, ilayo sa anumang karamdaman. Dalangin ko rin po, God, ang lahat ng mga volunteer, mga staff, Panginoon, ang lahat ng mga manggagawa ng aming simbahan ay patuloy mong bigyan ng kalakasan. Dalangin ko na lahat ng aming gagawin, ikaw ang Diyos na maitaas at maparangalan sa aming mga buhay. Idinudulog ko rin po, Panginoon, ang gawain mo sa CIW, ang gawain ng church para sa CIW. Salamat sa buhay ni Pastor Ogie. Salamat sa paghahayag ng salita mo. And salamat, God, sa lahat ng mga tao, God, na nandoon, God, yung patuloy na pagkilos mo at pag-iingat mo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng taong nasa CIW na wala po silang ibang, God, pagkakatiwalaan, pangahawakan, kundi ang lahat ng mga pangako mo. Pangakong ni minsan hindi sila iiwan, hindi sila pababayaan. Dalangin ko rin po, God, ang gawain mo sa NorthSem, ang gawain mo, Panginoon, sa God, sa Kids Ministry, sa youth, Panginoon. Salamat, God, sa lahat ng mga ginagamit mo, lalo na, Panginoon, sa mga nagtuturo ng salita mo. Dalangin po namin ang patuloy na pagkilos mo sa buhay at pamilya ng bawat isa. Idinudulog ko rin po, God, ang mga member na may mga karamdaman, maranasan nila ngayon din sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan na sa iyo lamang nagmumula. Idinudulog din po namin yung mga member na hindi na po nakakadalo dahilan sa kakulangan ng pinansyal. Alam po namin, God, na ikaw ang Diyos na tutugon ang kanilang pangangailangan, nang sa gayon, Panginoon, ay makasama po namin sila sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Panginoon, idinudulog ko rin po, God, ang gagawin na medical mission or provincial mission sa darating na October. Hayaan mo, Panginoon, na yung lugar na kanilang pupuntahan, ihanda mo ang kanilang mga puso at isipan, yung mga taong makakasalamuhan nila. Dilangin ko na ibuksan mo ang kanilang mga puso at isipan na tanging ikaw ang Diyos ng kanilang kailangan sa kanilang mga buhay. Ingatan mo ang lahat ng mga member ng aming simbahan na pupunta, Panginoon, sa provincial mission. Dilangin ko rin po, God, ang gawain mo, Panginoon, sa Puso Notebook sa lahat ng mga kabataan ng church. Dalangin ko ng mga kabataang ito ay sila po yung gagamitin mo para, God, magliwanag sa mga kabataan na katulad nila, Panginoon, at hindi pa nakakakilala sa iyo, magkaroon ng relasyon sa iyo. Dalangin po namin ang patuloy na kalakasan sa lahat ng bawat member ng aming simbahan, at idinudulog din po namin ang patuloy na pagkilos mo sa aming simbahan. I will never stop praying for all the pastor, leaders, staff, and volunteer sa aming simbahan. Salamat po, God. Thank you, Lord God, for your hearing, for every silent of our prayer. Salamat po, Ama. Hindi po kami magsasawa na itulog ang aming pastor, ang aming leader, at ang bawat gawain ng aming simbahan. Sa iyo po namin ito idudulog. Sa iyo po namin ito ipagkakatiwala.
Because without you, hindi po magagawa ang mga bagay-bagay kung wala yung tulong, gabay at proteksyon mo. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang aming simbahan, ang bawat gawain ng aming simbahan sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba. Ito po ang aming dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pray for the family. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we want to thank you, Panginoon, for the gift of family. We pray for the spirit of love that binds the family together and helps members to forgive and understand and support one another. We pray for the fathers, Lord God, for strength, wisdom, and good leadership. Lord, maraming salamat po sa mga buhay ng mga tatay na ito. At patuloy, Panginoon, na kayo ang magbigay sa kanila ng kalakasan, O God, lalong-lalo na sa kanilang pagtatrabaho sa araw-araw. We pray din po, Panginoon, sa aming mga nanay, sa aming mga tahanan. Maraming salamat po, O God, sa kanilang mga pagtatrabaho, pagsasakripisyo, O God, para sa aming mga anak. Lord, patuloy na kayo ang magbigay sa kanila ng kalakasan na nagmumula sa inyo, O God, at wisdom din, Panginoon. We pray, O God, sa mga nanay na ito, na patuloy, O God, na magniningning ang kanilang mga ilaw sa aming mga tahanan. We pray also, O God, sa aming mga anak. Lord, protect our children from negative influences. Protect our children from addiction sa mga gadgets and social media. Instead, O God, draw them closer to you and involve in spiritual activities. Help our children, Lord God, to grow spiritually. May they find joy and prayer. And Lord, maraming salamat din po, Panginoon, sa kanilang matagumpay na pagtatapos sa kanilang mga pag-aaral. Lord, tulungan po ninyo, Panginoon, ang mga anak po namin na nakapagtapos, O God, sa kanilang pag-aaral. Naway, O God, magkaroon po sila ng mga opportunities, O God, na makapagtrabaho para makatulong po, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. We pray also, O God, for peace and harmony in our home and our relationship. Fill our hearts with joy, love, and understanding and patience. Help us to forgive and let go of conflicts, O God, and to communicate with kindness and respect. Lord Jesus, may your peace, which surpasses all understanding, guard our hearts and minds. May we live in harmony, reflecting your love to the world. We pray also, Panginoon, ang pag-iingat, O God, at protection sa mga pamilyang uuwi po, O God, sa mga probinsya, para po, Lord, makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Lord, we pray for the divine protection, O God, at pag-iingat, Lord God, sa kanila. Lord, kung paano po ninyo sila iningatan, Lord God, sa kanilang pagbibiyahe, papunta sa kanilang mga mahal sa buhay, at sa mga lugar na kanilang pupuntahan, ganun din, Lord God, na iingatan pa po ninyo sila sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, bless and protect our home, our relationship, and our well-being. Surround us with your love, peace, and guidance. We pray for your provision and good health for our family, O God. Lord, dalangin po namin sa mga miyembro ng aming mga pamilya na may sakit at karamdaman. Kayo, O God, ang magbigay sa kanila ng kagalingan, O God, na nagmumula po sa inyo. Lord, hipuin po ninyo ang kanilang mga sakit at mga karamdaman, Panginoon. Na naman po, Lord God, yung mga sakit na yan, wala pong imposible, O God. In the mighty name of Jesus, Lord, sa pangalan mo po ninyo, inyo na po silang pinagaling. We pray also spiritual growth, O God, sa bawat pamilya po namin. We pray, O God, na mas lumalim pa po, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Na, Lord, nandoon na patuloy, O God, na kami po ay magtiwala, Lord God, at sumunod sa inyo. May your word, O God, transform our minds and hearts. May we bear fruit in our lives that glorifies you. Lord God, may our home be a place of prayer, and
And Lord, may your word transform our lives. Lord God, help us also to memorize and meditate your words and to share to others, oh God. Thank you, Jesus, for the gift of family. Lord God, may your presence be felt in our home and may we reflect your love to one another. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen and amen. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Amen and amen. Tunay na kami ay ligtas sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po nating sigaw ang Jesus reigns. 7 beses po. 1, 2, 3, go! Jesus